Alright, welcome back sa isang bagong edisyon ng Parokyano Show. Nga pala si Lem at syempre, kasama ko pa rin ang aking co-host na walang iba kundi ang matigas ang kagilagilalas, si Chris. Chris, kumusta? So, ayun, goods ba tayo dyan mga kaparokya? So, ito, panibagong araw na naman ng ating The Parokyano Show. So, excited na ako sa pag-uusapan natin, par. Uy, alam mo, kaka-check bago tayo mag-record. Na-check ko, actually, hours before, na-check ko yung analytics natin sa YouTube. Alam mo, ang daming nakikinig sa atin, par. Yung hindi talaga natin mga inaasahan, boy. Tsaka dito sa Spotify. For the sake ng pagiging transparent. Transparency. Yeah. Oo, yan. Check natin, boy. Alam mo, nakakatuwa talaga itong natin. Kasi ang ganda talaga pag may analytics, nakikita mo kung saan na umaabot yung reach ng parokya. Kaya, eto. Ang sabi dito, napapa-convert na natin bilang mga kaparokya. Oo. So, meron Pinas, syempre US, ayun, Russia. May nakikinig sa atin sa Russia. Sa Russia, Netherlands. Kalain mo nga naman. Kaya, sa Spotify pa yun. Pero sa Spotify, usually, kinukuha na rin yung data from Amazon Podcast tsaka sa Apple Podcast. Tapos, ayun, thankful din kasi ang dami na nating nararating, pre. At hindi natin akalain na dito salamat. Yun, dito sa episode 21 narating natin to. Tapos marami na talaga nakikinig. At marami na rin tayong natutulungan dahil doon sa payo ng parokyano. Parokya tsaka mga balita mo. Ang galing talaga. Ang galing talaga ng researcher natin. Alam mo, deserve talaga ni Yahoogle ng pay raise yung intern natin. Kailan ba mare-regular yan? Di tayo kasi may sagot yan Si Kura Paroko tsaka si Admin Levin kasi yung nag-uusap. Si Admin Levin parang 2-in-1 yun editor tsaka HR. Ayun. Ayun, pag sa lobas po yung mga episodes, check niyo lang po sa YouTube. Syempre, mag-like, comment, para syempre engagement at yung mga magiging comments nyo rin is matakil din natin. Di ba, Chris? Share, subscribe, tas ring the bell, di ba? Para updated kayo sa amin. Tama. Tsaka rin mga kaparokya, lahat tayo may say dito. Hindi lang sa amin nanggagaling mga ideas at yung mga para lang kami yung tawag dito? Intro. Oo, kasi balay mo, meron nakikinig sa atin na may take. Honest take, di ba? Ganda 'yan. Pwedeng nating ituloy dun sa mga susunod na episode na i-release, di ba? Tama. Pre, kumusta? Kasi, di ba, parang kung titingnan nyo yung social media ni Chris, nagkaroon siya ng siguro, masasabi ko ng bakasyon kasi parang everyday nagma-my day ka ng gano'n, 1, 2, 3. May pa ganun ka. Tapos 5, di ba? Kumusta ang iyong week? Kumusta anong ganap ng isang Crispin?
Crispin Laos Bermejo, di ba? Ayun. So, ayun, nabanggit na introhan na ni copy ni Parlem na yung aktibidades ko netong nakaraang linggo. So, ayun nga, yun, yung 1, 2, 3, 4, 5. Kasi, ano yun eh, binibilang ko yung araw ng activity day namin. So, day 1, ito yung activity namin. Tapos, magmamay day ako ng day 1 done. Tapos, so forth, mga ganun. So, ayun. Ay, pero may 5 ba doon? Parang wala, no? Meron. Pero, sa ano ko na yata siya na share sa isa kong, sa IG, sa Instagram ko. Parang hanggang tanghali ka lang yata, no? Oo. Kasi parang ano eh, yung supposed to be na nasunod naman yung sa program of activity ng event. Hanggang 2 or 3 PM lang. So, ayun. So, yun nga nabanggit din ni Parlem talaga yung activities ko from the past, ano. Wow. Yun. Pero ano ko lang, para disclaimer, di siya talaga bakasyon. Pinagmukha ko lang siyang bakasyon para... Hindi. I am lambasting your reputation right now. Hindi, sa mga hindi nakakalam. So, sa kapakanan ng mga nakikinig, si Chris kasi ay isang lingkod bayan at ang sektor na kanyang pinaglilingkuran ay ang magiging topic din natin ngayon. So, Chris, kumusta yung anong meron doon sa event? Pero syempre, para maging very informative din ng magiging episode natin ngayon. Yeah. Ayun nga, yung para ko muna, disclaimer na hindi talaga bakasyon yung pinuntahan ko doon. Ano yan, para sa bayan, hashtag para sa bayan. Siyempre, pinagmukha ko lang talagang mukhang bakasyon doon sa mga FB and IG story ko kasi parang magaan lang yung take. Pero yun nga. But hirap na hirap ka ba? Hirap na hirap ka ba para sabihin yan mga salitang yan ngayon? Hindi, sakto lang naman. Siyempre, wala naman din ibase din yung responsibilidad dun sa activity na inatenan ko. So, siyempre, masabi natin may bigat din kasi, yun nga. Paano ba, ko dun? Take ko dun. Yung... May bigat kasi siya tawag dito, ano ba to? Parang congregation ba to? O parang pagsasama-sama ng mga iba-ibang sektor? Actually, yun yung mga previous activity bago yung natenan kong activity. May mga consultation na ganap different sector, mga civil society org, yun, mga community, mga katutubo, indigenous cultural communities, tapos private sector, companies, then government agency. So, dun sa natenan ko, yun ay parang, di naman siya culmination kasi part pa rin siya nung outline ng plan. Ito, ko na lang din para to cut short kung ano yung napunta ko. Ito yung yung 5-day right shop ng Philippine Human Rights Plan. So, yan. Ayun. Human rights. So, ayun, kaya nasabi ko talagang may bigat din iba din yung responsibility ng pag-attend doon sa activity na yun. Kasi, yun we're talking about yan. Nag-English na yun. May nag-uusapan kasi natin yung plano ng Pilipinas sa pagtingin natin sa karapatang pantao kasi yun din yung isa sa mga issue hindi lang dito sa Pilipinas, kundi internationally na, di ba? May mga abuses, violations, or paano natin i-address yon, paano natin masasagot yung mga ganon, tsaka paano natin matutugunan or ano yung magiging mechanism or yung mga pwedeng gawin ng government. Hindi lang ng government, lahat ng sector, syempre, tulong-tulong dyan na mawala or mabawasan yung mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Kasi, di ba, parang last time na tawag dito, ilang linggo bago itong natin ngayon, The Parokiano Show. 'Di ba, parang sinelebrate
Di naman pangit yung term na sinelebrate. Parang inalala natin yung yung araw ng martial law. Syempre, pag Mm. ano yun pag napag-uusapan natin, hindi talaga mawawala yung usapin sa karapatang pantao. Pero little thing naman siya, kaugnay naman din siya dito. Pero yung inatenan ko kasi dito is more on, syempre, malaking aspect or malaking... Kumaga, hindi na siya micro, parang macro na yung... Oo, macro Oo. na. So, hindi lang siya tungkol sa mga human rights abuses na nangyari ng martial law. As in, talaga lahat na ng sector. Kahit siguro yung yung mga... From the tawag dito, recent, yung mga, from the recent, kahit yung EJK, mga ganun, na-tackle din. Oo. Tsaka yung yung i-promote na rin natin yung episode 8 natin na burnout. Yun, yung mga ganun, yung mga karapatang pantao sa workplace or sa pagtatrabaho. Di ba? Hindi lang So, sa na hindi siya? lang socio-cultural experiences, kahit yung lang Kasi personal. parang na siya, National Plan for Human Rights. Parang gano'n. Mm-hmm. So, yun nga, nabanggit din ni Parlem na nandun ako as bilang lingkod bayan. Akala ko kumakain lang. Sige. Hindi. Totoo, masarap naman din yung pagkain kasi doon. Hindi, saan kayo talaga tayo doon. No, saan kayo tumuloy? Yung event, ginanap siya doon sa Quest Plus conference sa Clark, Pampanga. Uy, maganda. Develop no? Parang Clark City, di ba? Parang urbanized na na yan. Oo, nandun siya sa area na yun. Pero, balik tayo doon. Yun nga, bilang lingkod bayan na pinaglilingkuran yung sektor ng katutubong pamayanan at katutubong Pilipino. Yan. Or indigenous people. Siyempre, kasama tayo dyan sa pagbalangkas ng ang lalim naman ng balangkas. Plano. Anong English niyan? Ay, oo. Outlined. Ha? Ng pagbalangkas outline or draft. Ayun. Ang lalim. Ang lalim tama naman din. Kasi inline sa trabaho mo yun eh. Oo. So, ayun, may mga various, ayun, iba't ibang government. Actually, yung, per chapter nung national plan natin. So, may mga lead agency siya. So, ito, para, sa context. Kaalaman ng lahat. Tsaka, bilang support na rin sa ni-research ni Yahugel. Kasi, ito si Yahugel, sabi niya, supportahan ko yung episode ninyo kahit wala naman muna ako masyadong doon. Walang inputs. Patrivia kasi ako na daw yung magbibigay. Oo nga. Ayun, under Administrative Order number 163 series of 2006 yung naging basehan ng pagbalangkas ng Philippine Human Rights Plan. So, under doon sa batas na yon, may mga lead agency na magtatakil or yung sila yung lead agency or yung concerning siya ng gobyerno na parang focal agency, parang ganun. Focal agency. Sa iba't ibang chapter ng planong pangkarapatan pantao. Ito, isa-isahin ko na lang din for the information ng mga kaparokya natin. NEDA para doon sa International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. 64 pesos. National Economic and yung episode natin doon. Promote na rin natin. Footnote. Tapos, DOJ or Department of Justice para sa International Covenant on Civil and Political Rights. Tapos, Philippine Commission on Women or PCW for the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Tsaka, ito pa, Council for the Welfare of Children for the Convention on the Rights of
the Child Rights. Convention on the Rights of the Child. Yan. Tapos, ito yung isa din sa medyo bago din na agency, National Council on Disability Affairs for the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Oo. Tapos, ito yung parang bago nga siya, no? Ngayon ko na narinig yun. Oo. Dati, di ba parang under siya ng DSWD. Kahit niya yung sa child welfare, di ba? Parang under, kahit niya yung anong isama kanina, yung PCW. Oo. Parang lahat siya nasa under ng DSWD, no? Pero nag-branch out na pala, no? Then, yun nga, ito, bagong department naman ng ating gobyerno. Ang Department of Migrant Workers para naman sa International Convention on the Rights of Migrant Workers. Alam mo, naririnig ko lang yan kay Senator Tulfo. Oo, kasi di ba karamihan kasi ng mga nagrereklamo sa kanya, mga OFW din. Pero parang OWA OWA ba yun? Meron pa rin yung OWA, di ba? OWA, POEA, mga ganun. Oo. Nag-merge na into para magkaroon ng isang department. Which is, yun din yung hangarin namin para sa ahensya namin na babanggitin ko ngayon. Ito ang National Commission on Indigenous Peoples. Yan. Ang aming tanggapan or ahensya ay nakatalaga para sa International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. So, ayun, tungkol sa mga karapatan na racial discrimination sa lahi or etnisidad ng isang tao. Lalim mo talaga etnisidad. Ethnicity. Di ko alam kasi lahi na nga yun. Lahi na nga yun. Iba din kasi yung take minsan nila sa race tsaka sa ethnicity. Pero syempre, isa pag-Tagalog, di ba, may ibang may pinagmulan. Yan. Tapos, yun na. Ito pa pala, Department of Labor and Employment para sa International Convention din ng Migrant Workers kasama ng DMW. Then, sa ito naman DILG or Department of the Interior and Local Government. Sila naman yung nakatoka doon sa Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane, or Degrading Treatment or Punishment. So, ayun. So, ayun yung yung mga lead agencies tsaka yung mga corresponding international convention na nilagdaan din ng bansa natin. Oo. Pero yun yung naging basis din ng pag-craft or pagbuo natin na itong pambansang plano para sa karapatang pantao. So, possible din kaya siya na yung 5-day workshop na yun, possible kasi parang interagency cooperation eh. Di ang mangyayari niyan, pwedeng possible na isa sa mga ahensya or yung focal agency talaga o yung lead is parang able na gumawa ng order, parang ganun, ng batas. Kasi syempre parang yun eh. 'Di ba? Parang nag-experiment din 'yan, tapos since merong coordination ng lahat ng since coordination siya na lahat ng mga agency, parang ayun, nag-gather ng data para magkaroon ng study para in the end makapag-release ng order or pwede rin maging batas, di ba? Oo. Yun nga, tama si Parlem dito sa ng Parlem. Sa sinabi niya. So, hindi naman kasi siya mabubuo agad in one snap lang naman eh. So may mga nagkaroon, yun nga, gaya na banggit ko kanina, may mga nagkaroon ng series ng mga consultation sa iba't ibang sektor. Yun yung term, consultation. Oo. Tapos, etong activity na natin which is yung 5-day, doon pa lang siya, i-consolidate lahat ng inputs na then, syempre doon na din pag-uusapan ng mga lead agencies na din na ano yung magiging action natin or So, kunyari kami,
syempre, yung karapatan ng mga katutubo, hindi lang naman sa amin yung serbisyo or yung function ng government agency or mandate. Ano lang sa amin eh. So, halimbawa, kung magbigay na lang ako ng halimbawa siguro na yung isang katutubo ay na akusahan at nabilanggo, syempre, hindi lang naman kami yung agency na pwedeng sumaklolo or ano. Oo, sumagot or ano. Syempre may mga coordinative and collaborative na parang kagamitan or mechanism. Syempre ano rin kami kay DOJ, DILG, kung sino yung ano. Doon, tapos sa araw, yung 5-day workshop na yun, nilalatag ng bawat ahensya kung ano yung mga plano, proyekto, programa, aktibidades na makakasagot doon sa bawat ano. Kasi una, syempre, parang ano lang din, parang mahalin tulad natin siya doon sa paggawa, no, syempre naalala natin nung elementary, high school, or kahit sa college tayo, yung mga term paper or yung mga ano, scientific paper, research. Diba? O research na step, syempre yung first step, diba, stating the problem. So, doon sa mga consultation, hiningi ng ito yung nag-lead para sa atin pala dito sa yung Philippine Human Rights Committee Secretariat. Under siya ng Office of the President. Siya yung lead, yung nagtitimon para magawa itong Philippine Human Rights Plan. Then ito ay sponsored din ng isang yung activity ng isang UN agency, yung sa Commission on High Commission for Human Rights ng UN. So ayun, balik tayo doon. Pinag-consolidate yung mga inputs na galing sa mga consultation. Syempre para unang step, di ba? Aalamin natin yung mga problema. So doon nailatag naman, tapos may mga kakibat din ano yung magiging solusyon or sagot ng bawat agency. Syempre doon makikita na din sa kasi maganda rin yung ginawa namin doon sa kasi may parang template na mga matrix or na mga table na pwede ito ganito input ni DILG. Makikita mo na rin kunyari sa amin sa NCIP kung saan kami papasok or vice versa kahit sinong lead agency. So nakakabuo tayo ng collaborative na effort. Oo. Yun. Tapos siguro yung mga lang doon, yung mga natutunan ko or parang reaction paper mo na to ngayon. Parang yung mga take ko din, syempre malay natin yung mga kaparokya din natin. Once na ito yun nga pala yung mabubuo nito, ito yung magiging fourth Philippine Human Rights Plan. Based din siya doon sa mga din siya ng mga previous human rights plan. So parang pang-apat na siya. Once na mabuo to, magkakaroon ng parang naka-compiled na reference material. So ngayon yung yung PHRP 3 na tinatawag, yung third version nito. Available siya sa sa online naman. Makikita niyo siya doon may references naman siya. Pag na-release natin, na lang natin. Bigyan natin parang kung sakaling may mga kaparokya tayong curious kung anong laman nun, ayan, ipopost din siguro namin yan sa comment section or para makita nyo rin, ano ba yung pinagsasabi ni Par Chris dun sa gala. Mababa nung EBAS eh. Ayan. Total, tapos na yung EBAS. Doon naman tayo sa experiences mo. Kasi parang pansin ko lagi kang taong office eh. Pero ito, 5 days kang wala sa inyo, hindi ka umuwi, yung hindi ka nagre-render ng overtime. Tapos, kumusta yung experience mo dun nung nandun ka sa Clark? Masasabi ko na maganda kasi unang hotel review, masarap ba yung pagkain?
dahil diniman sa akin ng kasamaan ko dito, hotel review. Masarap yung pagkain, pero may kasabihan tayo eh. Mm. Kahit kahit 5-star hotel ka, wala kang bidet, X ka sa akin. Okay. The joke lang. Di naman, maririnig ba nila to? Malay mo may kaparokya tayo dun. Oh. Pangit, walang bidet. Wala na, pre, nasabi mo na. Paano pag ganun? Tabo. Oo. Yung experience ko doon, nag-request kami ng kasama ko, ng roommate ko ng gano'n. Kasi hindi rin kami sanay na Pilipino kaayo eh. Oo, tama. Pag foreigner, alam mo naman. Sanay sila doon sa kuskus lang, okay na eh. Pero pansin ko nakailang ano ka doon ha. Sa pagkain, pre, kumusta? Ayun, masarap. Sinulit mo ba yung stay? Oo naman. Halata naman doon sa mga social media posts ko siguro. Pero yun nga yung take ko doon, par. Siyempre, pumunta ako doon, nag-attend ako doon. Nag-bike ka pa ng umaga. Ay, may isang araw na, siyempre, para process namin ng kasamaan namin. May rentals ng bicycle. Oo. Pero, siyempre, kasama na siya doon sa package na sagot ng aming sponsor ng aktibidades na yun. So, ayun. Hingi lang kami, paalam lang kami, pwede po mag-bike. Pero wala naman limit sa oras? Wala naman. Talaga, kami lang nag-limit kasi baka malate kami doon sa workshop proper pag napasarap yung pagbabike namin. Pero good thing Pero what's next for Chris? Meron na naman ba kayong series of conventions ba yan? Yung per se doon sa activity, hindi pa naman yan, kasi syempre, ipapolish pa yan ng mga na syempre namin mga government lead agency, tsaka ng mga consultant from UN, tapos nandoon din ng nasa panel din namin ng Commission on Human Rights to check din kung ano yung magiging laman ng plano. Then DFA, kasi syempre mga international conventions din eh. Sila yung parang international affairs. Pero yung yung mga references to craft din yung human rights plan, nakabatay doon sa mga international convention na nakapirma tayo, nakalagda ang Pilipinas. So syempre sila yung sila talaga yung expertise ng DFA regarding dyan sa foreign affairs and international conventions. Tapos yun, PHRCS bilang sila yung Human Rights Secretariat ng Office of the President. Tapos may mga representative din sa mga civil society kasi para syempre makita din. Kahit mga non-civic organizations nandun din. Parang nagre-represent lang ng I think nung first day yata may mga ilan na pumunta. Pero gradually parang kasi all government muna kasi yung usapan. So lang, siguro parang spectator na makita nila paano yung magiging track nung pagbuo. Parang check and balance na din. Yun yung good thing din dun sa nangyari na activity. Alam mo, meron kasi di ba parang nabanggit mo yung racial discrimination kanina. Tapos natanong ko kung merong non-civic groups. Alam naman natin maraming indigenous people sa Pilipinas. Kaso ayoko sabihin. Hindi, na lang, sa tingin mo, ito this year, or early next year, tingin mo, meron ng, may timeline kaya yan para bagong batas na, na magawa or madraft? Kasi di ba, ang approval niyan, syempre, senador pa rin eh. O
kasi usually, di ba, mambabatas ang gumagawa ng ano, Mm. ng batas talaga. Tapos, pag ahensya, more on order lang ng mga concerning agencies lang, hindi siya totally batas talaga. Tingin mo, magkakaroon kayo ng resolution next year or itong rest ng ano ng taon? Kasi sabi mo na pang-apat na to, di ba? Pang-apat na. Oo. Oo. Yun, yung nabanggit mo, yung sa mga batas, ano lang siya, parang part siya nung magiging sinasabi nilang mechanism doon sa human rights plan. Pero ito kasi human rights plan, ang final say nito or yung verdict siguro na term sa presidente. So, hindi naman kasi siya batas talaga. Parang, ano siya, yung National Human Rights Plan niya. So, executive branch yung may say. Tapos under nun, once na maaprubahan ng Pangulo yung Human Rights Plan, yun na yung magiging reference ng mga other branches ng government tsaka ng mga agencies na ito yung plano natin sa karapatang pantao natin. Ito yung outline. Dito nyo sundin yung mga batas na i-craft nyo, mga agency issuances, yun, mga administrative orders. Diba, syempre, kunyari, for example, sa isang agency, may mga memorandum circular sila, mga ganyan. Oo. Doon babatay. So, hindi siya kailangan ng legislative, kasi power siya ng executive branch. So, pa lang ng Pangulo, gugulong na yun eh. Once na makompleto yung laman ng human rights plan, na I think, parang kaya parang hinahabol na din yung timeline nito kasi isasabay siya doon sa yung launching nito, isasabay siya doon sa International Day na International Day of Human Rights sa December 10, 'di ba? Very ironic yung mabilis na nga pala. Pero very ironic yung petsa natin na December 10 kasi sineselebrate natin yung Christmas party. Ang aga nun pag Christmas party. Hindi, sige. Kidding. Parang, yun nga, International Day of Human Rights. Tapos, December 10 din yung petsa kung saan binenta tayo ng Espanya sa Estados Unidos. So, di ba napakakarapatang pantao ka? Very ironic. Nakonect mo pa dun Parang yun yung joke ko kasi. Sabi ko doon sa mga kasama ko. Very ironic nung December 10, no? Bakit? Kasi di ba ito yung Human Rights Day? Tapos ito rin yung araw na ibinenta tayo ng Espanyol sa mga Amerikano para maabusuin na naman yung karapatang pantao natin. Ganun ako. Yun. At least naibanat mo na siya ngayon. Maluwag mo na siyang makakarinig. Maluwag mo na siyang maalis sa dibdib mo. Alam mo Chris, ang ganda ng ng take mo. And looking forward din, syempre nag-succeed yung ganyan, yung motive na yan or yung landas ng aksyon ng gobyerno, edi for the greater good. Society makikinabang. O tama ka dyan, par. Tsaka maano na din natin. Hindi naman, siyempre wala naman perfect na Hindi naman natin na sistema. Ma-abolish yung abuses and violations. Pero at least, siguro ma-minimize or magkaroon na rin ng greater awareness ng bawat mamamayang Pilipino tungkol sa pang-abuso, violation sa karapatang pantao. Tsaka, maano na natin yung value. Pero yung halaga ng karapatang pantao. Mapahalagaan na. Ito, pre, last, bago tayo magtapos. May bigla pumasok sa isip ko. Sa dinami-dami ng batas tungkol sa human rights, hindi kaya siya magpatong-patong na. Parang nagsusupersede na yung mga existing tapos o parang ini-innovate nila yung mga existing na. Kasi baka syempre kung ano yung motive or objective nung parang MC or batas para dyan. Sa di ba, parang from 1987 Constitution na ang daming batas na ginawa para sa human rights eh. Hindi kaya siya magbatong-batong ba?
patong-patong na. Ganun. Ay, oo nga, naisip ko din yan. Pero ito nga, pag diba, nabuto pares tayo, di ba? Oo nga eh. Pero ito yung siguro ma-ensure natin once na mabuo itong human rights plan. Magkakaroon na tayo ng parang track or trajectory na ito na yung pagtingin natin sa pagsagot do sa mga usapin tungkol sa karapatang pantao. So siguro eventually makikita ng mga concerned government branch or ng mga mambabatas natin or ng mga government agency na lead dito na ano yung pwede nating i-improve doon sa mga existing na batas. Syempre, 'di ba, may kapangyarihan naman na maamyendahan yung mga batas eh. Syempre, kung outdated na yung ganitong batas, improve natin na babatay na siya sa ganitong kasi 'di ba, yung lipunan natin o sosyedad nag-e-evolve naman yan eh. So, yun yung ito yung magiging basis na yung human rights plan na to para siguro magkaroon ng track o kaya yung mga agam-agam natin para na nung patong-patong na yung mga batas tapos batas na naman. Hindi kaya magkagulo-gulo yung kasi parang kasi may existing na natin yung baka sila or magkaroon ng conflict parang 'di ba lalo na syempre pag abogado overlapping. Yun, pag abogado nakikita yan madalas eh. Oo. So ayun nga, at least once na mabuo talaga tong human rights plan, may may parang outline na tayo kung paano nating makikita or yung view natin sa mga human rights issues. Siyempre, kung kailangan talaga ng batas na maamyendahan dahil outdated, makikita na kung nagtatrabaho ang mga nasa Kongreso. Ayan. Joke lang. Alam mo ang ganda ng ender mo dun, Chris ha. Pero Chris, salamat dun sa very interesting topic na to. And sana sa other time matakil natin yung functions ng working or yung common na ginagawa working as a government agency representing indigenous peoples. Kasi syempre siya kasama sa populasyon ng Pilipinas yun eh. Di ba? Unique siya sa Pilipinas. Parang tayo lang ata. Alam mo, parang hindi okay yung word na unique. Kasi Pilipino sila yung bago pa tayo magkaroon ng yung mixed race ng Pilipino. Sa tingin ko sila pa kayo mga original na Pilipino eh. Kasi di ba? I mean yung unique sa atin kasi tayo yung may agency na nagpo-focus sa rights ng mga indigenous people. Siyempre, di ba sa ibang bansa, although kinikilala daw ni Canada, ni New Zealand, ni Australia, even si US na may mga karapatan yung mga indigenous peoples doon. Wala sila yung parang masasabing sole government agency nagfo-focus doon. Usually, di ba, under lang sila ng mga ministries or departments nila. So, parang not so focused. Walang di namang walang trajectory. Parang, yun nga, parang, natin, i-compare natin si DSWD lang yung mag-focus sa, ng karapatan ng mga katutubo. Kasi social, welfare something. Di ba, ang laki ng sakop ng social welfare and development. So, kailangan talaga may, focus, which is, yun yung unique sa Pilipinas dahil may agency na tumututok sa lahat ng issue sa karapatang pantao ng mga katutubo. So, Chris, ano ang dapat natin gawin? Baka may mga gusto kong pasalamatan? Ayun. Nagpapasalamat. Maraming salamat dun sa team namin na nakasama ako dun sa... Tsaka sa hotel. Syempre sa hotel. Wish po ni Chris sana magkaroon na po kayo ng bidet. Hindi kasi syempre dun sa team na nakasama ko. Syempre, iba yung yung experience, yung karanasan. Tsaka yung mga natutunan din sa nila. Yan, sa team na sa amin sa
kinabibilangan kong ahensya at sa mga kasamahan din natin sa ahensya at serbisyong sibil or paglilingkod sa bayan. Yun. Maraming salamat. Marami talaga ako natutunan. Tsaka lumalim din yung pagtingin ko rin sa pagpapahalaga sa karapatang pantao. Oo, dahil lumalim. sa activity na yun. Ayun. Ayun. Ugaling manood at mainig mga kaparokya ng The Parokyano Show. Ganito lang kami pero mapupulot kayo sa amin. Oo nga. So, wala sa akin, parang special episode na tungkol sa iyo Di ba? Pansin mo? Oo nga, Kala ko birthday special. Kaya nga eh. So, mula sa akin, Elim, at sa partner ko at co-host ko na si Chris. Kita-kits po sa susunod na episode at muli, paalam at mabuhay po ang parokya. Mabuhay ang parokya at karapatang pantao. Yeah.